Okay, balik po tayo dito sa bagong office ng tanggapan ng Office of the Consular Affairs para ho doon sa mga gustong kumuha ng passport. Yung e-passport, ang bagong uri po ng passport na binibigay ngayon, tinatawag na e-passport. So pagka ho kayo nakapag-login na sa internet para ho sa pagkuha ng e-passport, pupunta na kayo dito sa ground floor. Ito yung tinatawag na processing area. Pumunta muna kayo dito sa information counter para kumuha ng number. Ayan, bibigyan nila kayo ng number. At yung number na yan, ang siya ninyong, ayan. Pag may number na ho kayo dito, ayan, upo kayo dito sa mga upuan dyan. At hihintayin ho ninyo kayong tawagin dahil meron ho silang 23 windows para ho, yung tinatawag na processing window para makita ho yung inyong yung mga papeles kung okay, kumpleto na ho lahat. Pagkatapos niyan, pupunta na kayo sa second floor para po doon sa biometrics naman, yung pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa inyong pagkatao. Okay, pupunta na ho tayo sa second floor para po sa authentication division, para ho doon sa biometrics. Siyempre sa cashier, pagbabayad at yung tinatawag nilang passport enrollment center. Pagpunta nyo sa second floor, ang unang-unang sasalubong sa inyo ay ang tinatawag na authentication division kung saan kukuha po kayo dito ng number para doon sa inyong biometrics. Ayan. So, kukuha muna tayo ng number dito sa authentication division. Okay? So, dito kukuha ng number, sir. Dito ba kukuha ng number? Okay. And then, after nito, saan kami pupunta? After nito, okay, dito na po yung Passport Enrollment Center. Magbabayad na ho tayo dito. 950 ang halaga po ng standard processing. Ayan. So, ito yung cashier. Magbabayad na ho tayo dito. Magbabayad na. Standby. Wala po dito sa cashier. Pagkatapos yung magbayad para sa inyong pasaporte, ay didiretso na po kayo dito sa Data Capturing Center. Ang Data Capturing Center po naman, Data Capturing and Enrollment Center, dito po naman kukunin ng inyong signature, picture, pati na ang inyong thumbprint. Ayan, di ba? Ito ho yung mga makukuha nyo dito, yun po yung mag-a-appear sa passport na ibibigay sa inyo. So, example, paano yun na? Halimbawa ako, ito na po. Halimbawa, ito yung ganito yung passport. Siyempre, meron ho nitong ganyan. Kasi yun yung pinaka-chips. At yung mga mag-a-appear sa passport, kaya po nitong pakikita ko sa inyo, yan yung kailangan kuhanin dito. Ayan. Picture, signature, at saka yung inyong thumbprint. Ayan. So, ma'am, paano po? Start nga natin. Ayan, halimbawa. Sir, ano po, so pagka nakuha dito, ilang araw bago po ma-i-release yung passport? Pag express is 7 days. 7 days. Kung regular naman, 14 days. So ito yung makita mo, ito yung application form. I-scan yan. I-scan. I-record. Okay, i-scan. Tapos, i-detect yung, after this, yung biometrics. No? Yung po siya, ang biometrics, ang kasama po dyan, yung picture. And personal information. Personal information. Yung pangalan, date of birth, at saka place of birth. Apo. So, ayan. At ganito nga ho yan. So, pag natapos na dito sa, uwi ka na. Hindi, kukunin pa yung pagkatapos ng pictures, pipirma siya dito. Pipirma. Pipirma siya, yan. Dito, pirma. And then tapos sa thumbprint o tapos thumbmark. Picture. Tapos Picture. yan. So, pagkatapos nun, labas na siya. Okay na yun. Tapos na ang proseso. Babalik na lang siya kung kailan yung due ng release. Malalaman na niya dito kung kailan malalaman ng kailan. Sabi nagtatanong pa paano po kung lost passport? Kasi karamihan sa mga problema, yung mga lost passport. Okay. Paano po yun? Well, kung lost passport, of course, may katunayan na ito'y nawala, police report, or affidavit of loss. And then yung, kung may photocopy siya ng dati niyang passport niya, at saka ilang mga dokumento, para mag-proseso siya uli ng bago. Pwede din siya magsailalim sa ganung procedure, yung sa ngayon, yung sinasabi niya maglalagin. Kasama din yun. Okay. Pwede din siya kumuha ng appointment. Okay. So, mas maayos yung ngayon, mas maganda po yung sistema. So, maaari ho ninyong ipa-deliver na lang sa inyong mga bahay, yung inyong passport, 100 pesos po, meron silang mga accredited courier para maghatid sa inyo ng inyong pasaporte. So, ulitin po natin yung address dito po sa Siana Business Park, sa Diosdado Macapagal Avenue, Parañaque City. At ang unang-una, kailangan mag-login ho kayo para makapag-fill up po kayo ng application sa pamamagitan ho ng pagla-login sa
internet dito O sa tumawag po doon sa kanilang telephone numbers para sa pagkuha po ninyo ng e-passport, ang mas convenienteng paraan, mas madaling paraan ngayon na pagkuha po ng pasaporte. So, yan ho yung mga pinakabago. So, kailangan po malaman niyo yan para hindi po masayang ang inyong oras at ang panahon pagka kayo ay kukuha po ng inyong pasaporte. Maraming salamat po si Mr. Maraming salamat, Villapante po. Siya po yung ating head ng Consular Affairs ng Department of Foreign Affairs dito po sa bagong tanggapan ng pagkuha po ng passport. Balik muna tayo sa unang hirit. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng mula noon hanggang ngayon. Silver Swan Soy Sauce. Okay, boses ng masa. Tanong, Iarn? Ay, Igan, ano ang mga gagawin mong pag-iingat para hindi Iarn. magkasakit ngayong tag-init? Text ni Angel Lovendino ng Caloocan, para hindi magkasakit umiwas sa mga mataong lugar at kung hindi maiwasan, palagi akong nagdadala ng hand sanitizer para protektado sa virus at germs. Para kay Oliva Bumutad ng Quezon City, ang mga dapat gawin ay uminom ng maraming tubig, kumain ng gulay at putas, uminom ng vitamins at mag-exercise. So Exercise tayo. Sabi naman ni Edgardo D. Castillo ng San Pablo City, Laguna, iiwasan ko pumunta sa sobrang layong lugar para hindi ma-overfatigue. Papanatilihin ko ang regular kong pag-eehersisyo. I love you, Gabby. Congratulations mga kapuso! At mamaya, pipili kami ng Vantex winner na mag-uwi ng Syntax 14-inch color TV. Syntax revolutionize your viewing Gusto mo ba yan, experience. mga regalo, no? Eto, mga regalo. Oo, pwede naman doon. High school. Kunyari, pag binigay sa bata, Gabi! Gabby, ingat ka, ha? Gabi! Okay, at Bawal. ating boses ng masa. Galit si tatay. Mano muna, mano.